Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Ito nga pala ang full recap ng movie na Bride of Chucky at ang Seed of Chucky. Sana magustuhan nyo. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa maulan na gabi at isang tiwaling pulis ang naghahanap ng bag upang ihatid sa isang abandonadong gusali. Nang makarating sa gusali ay nanigarilyo mo na ito habang hinihintay ang kamit niya na kukuha ng bag. Dahil talagang marites ang pulis ay tinignan niya ang laman ng garbage bag at halos masuka ito nang makita niya ang laman at isang nilalang ang umatake sa kanya dahilan upang mawala ito sa mundo. Makikita ang isang naglalakad na babae na nagngangalang Tiffany at siya pala ang tumapos sa buhay ng pulis upang kunin ang isang pangit na manika na si Chucky. Nang makabalik ang siraulong si Tiffany sa kanyang bahay, agad niyang tinahi ang bawat bahagi ni Chucky hanggang sa pumugi na ito. Dahil talagang may saltik na sa ulo ang babae at baliw na baliw siya sa mga manika, gumawa ito ng isang ritual upang buhayin ang kanyang bagong manika. Habang sinasagawa ni Tiffany ang ritual, may kumatok sa kanyang pinto kaya agad niya itong pinuntahan. Pagbukas niya sa pinto, isang lalaki ang bumungad sa kanya na mukhang manyak at nagpakilala ito sa kanya sa pangalan Daniel. Pagbalik ni Tiffany sa kanyang manika, nanlaki ang mga mata nito nang makita niya na wala na si Chucky sa kanyang pwesto. Dahil doon ay natuwa ito dahil alam niya na nagtagumpay siya sa kanyang ritual na ginawa. Samantala, isang binatang lalaki na nagngangalang David ang nagtungo sa bahay ng isang masarap na dalaga na si Jade upang sunduin ito. Nagpakilala si David sa ama ni Jade na si Warren at sinabi ng binata na lalabas lang sila ni Jade upang mag-date. Dahil pulis ang ama ni Jade ay tila mahigpit ito sa kanyang anak kaya tinanong niya ang binata kung ano ang antas nito sa kanyang pamumuhay. Nang makaalis na ang dalawa, biglang nagpakita sa likod nila si Jessie. Dito natin makikita na tinulungan lang pala ni David ang magjowa na makatakas dahil hindi pala gusto ni Warren si Jessie para sa kanyang anak. Sa kabilang banda naman, inuuto ni Tiffany si Daniel at pinoses niya ito sa kama habang si Daniel naman ay natutuwa pa ito sa pag-aakalang makaka-score na siya sa may saltik sa ulo na si Tiffany. Subalit ipinatong ni Tiffany ang pogi niyang manika sa katawan ni Daniel na si Chucky kaya bahagya itong natakot sa baliw na babae. Nanlaki ang mga mata ng mahilig na si Daniel nang makita niya na biglang umikot ang ulo ni Chucky at nakangiti ito sa kanya. Pagkatapos ay inila nito ang kanyang singsing sa bibig at pinaglaruan niya ito hanggang sa mawala na ito sa mundo habang ang baliw na babae naman ay natutuwa pa ito. Nang matapos si Chucky sa kanyang ginawang krimen, nag-usap ang dalawang siraulo. Sinabi ni Tiffany sa manika na pakasalan siya nito dahil sa pag-aakala ng babae na ang sumanib kay Chucky na espiritu ay ang espiritu ng kanyang pumanaw na minamahal. Subalit sinabi ng poging si Chucky na hindi niya pakakasalan si Tiffany at pagkatapos ay tinawanan niya lang ito. Dahil doon ay nagalit ang baliw na babae at ikinulong niya si Chucky sa lagayan ng bata at ipinadlock niya ito upang hindi makatakas. Kinabukasan, habang naglilinis ng sasakyan ng matchong si Jessie, nakita niya si Tiffany na may daladalang isang malaking kahon. Dahil talagang mabait ang binata, nilapitan niya ito at tinulungan niya ang babae na buhatin ang dala nitong kahon. Subalit ang hindi alam ni Jessie na dito pala nakalagay ang katawan ni Daniel na tinapos ni Chucky. Samantala, ang poging si Chucky naman ay nababad trip na dahil sa pagkakakulong sa kanya nang biglang dumating si Tiffany na may dalang pasalubong para kay Chucky. Ipinakita ni Tiffany ang dala nitong pasalubong kay Chucky at ito pala ay isang manika na babae dahil doon ay lalo pa na bad trip ang pogi na si Chucky. Habang masayang naliligo ang baliw na babae, kinuha ng kupal na si Chucky ang suot na singsing ng manika at ito ang ginamit niya upang makatakas. Nang makalabas ay tuwang-tuwa ito habang si Tiffany naman ay walang kamalay-malay na papunta na si Chucky sa kanya na may dalang kutsilyo. At doon ay walang awang sinugod ni Chucky ang kawawang babae, subalit nasipa niya ito at tumilapon ang manika. Ngunit itinulak ni Chucky ang lagayan ng TV patungo sa paliguan ni Tiffany dahilan upang ito ay makuryente at tuluyan na siyang kinuha ni Lord. Matapos ang ginawang krimen, gumawa ito ng isang ritual upang mailipat ang kaluluwa ni Tiffany sa kaluluwa ng manika. Nang magkamalay na ang baliw na babae, nagulat ito nang makita niya na nasa katawan na siya ng isang manika. Dahil doon ay nagalit ito kay Chucky at sinapak niya ito dahil sa paglipat nito sa kanyang kaluluwa sa isang manika. Nang kumalma na si Tiffany, ipinaliwanag ni Chucky na kailangan nilang makuha ang kanyang mahiwagang kwintas upang mailipat nila ang kanilang katawan sa tunay na tao. Subalit ito ay nasa dati pa niyang katawan dahil suot niya ito bago siya mamatay at kailangan nilang magpunta sa sementeryo upang makuha ito. Dahil sa hindi naman kaya
kayang magmaneho ng dalawang manika papunta sa libingan ni Chucky. Tinawagan ni Tiffany si Jessie at inalok ng pera upang dalhin ang dalawang manika sa bantay ng sementeryo. Dahil gipit ang binata at kailangan niya ng pera para sa syota nitong si Jade ay agad niyang tinanggap ang alok sa kanya ng baliw na babae. Nang makarating ang binata sa bahay ni Tiffany, agad niyang nakita ang dalawang cute na manika na pinapakuha sa kanya ni Tiffany. Habang ang dalawang siraulo naman ay nagpapanggap na walang buhay. Habang nasa biyahe ay dumaan muna si Jessie sa bahay nila Jade at sinabi niya sa dalaga na magtanan na daw sila. Dahil talagang mahal ni Jade ang binata, agad itong pumayag at tumakbo ang dalawa upang kunin ang mga gamit ng dalaga sa kanilang bahay. Habang nasa loob ng bahay ang magsyota, dumating naman ang ama ni Jade na si Warren. Dahil alam ni Warren na sasakyan iyon ni Jessie, pumasok ito sa loob at nilagyan niya ng dahon ang sasakyan ng binata upang pang-frame up kay Jessie. Subalit ang hindi alam ni Warren ay pinagmamasdan siya ng dalawang baliw. Matapos niyang mailagay ang dahon, nakarinig ito ng tumatawa na babae, kaya agad niya itong nilapitan upang tignan. Nang makita niya ito ay inakala niya na isa lang itong manika, subalit may nakahanda na palang patibong ang dalawa at walang awa nilang pinaslang ang kawawang pulis. Nang pabalik na ang magsyota sa sasakyan, agad itinago ng dalawa ang katawan ni Warren sa malaking kahon. Nang nasa biyahe na sila, sinusundan sila ng isang kurap na pulis at pinapahinto sila nito. Paghinto ng dalawa, agad silang tinignan ng kurap na pulis dahil ito pala ay alagad ni Warren. Alam ng pulis na may inilagay na dahon si Warren sa sasakyan ni Jessie, kaya agad niyang tinignan ang loob ng sasakyan upang hanapin ito. Habang hinahanap ng pulis ang dahon, napansin niya ang isang malaking kahon kung saan nakalagay ang katawan ni Warren. Nang bubuksan niya na ito ay sinipa ni Tiffany ang ulo ng pulis at inagas ni Chucky ang hinahanap nitong dahon upang hindi na ito maghanap kung saan-saan. Lumabas ang kurap na pulis na nakangiti at ipinakita nito ang dahon na nakita niya sa sasakyan ng binata. Nagalit si Jessie sa pulis dahil alam niya na na-frame up ito, subalit wala itong magawa. Na bad trip naman si Chucky sa ginawa ng pulis dahil lalo pa nito mapapatagal ang paghatid sa kanila sa sementeryo, kaya nakaisip na naman ng krimen ang kupal upang mawala na sa mundo ang pulis. Gumapang si Chucky papunta sa kotse ng pulis at nilagyan niya ng damit ang tangke ng kotse at sinindihan niya ito dahilan upang sumabog ang kawawang pulis habang nagre-report. Habang nagkakagulo sa lugar, agad naman umalis ang magsyota dahil natakot ang mga ito na baka sila ang mapagbintangan na pumatay sa pulis. Nagtalo ang dalawang magsyota dahil sa mga nangyayari, habang yung dalawang baliw naman ay tinatawanan sila. Maya-maya ay tumawag sa kanila si David dahil napanood pala niya sa TV Patrol ang nangyari sa pulis. Tinanong ni David kung anong nangyari sa kanila, subalit hindi makasagot ng maayos si Jessie dahil hindi niya rin alam kung ano ang nangyari sa pulis. Sinabi din ni David kay Jade na nawawala ang ama nitong si Warren, kaya lalo na bahala ang dalawa, habang ang dalawang baliw naman ay patuloy pa rin sa pagtawa dahil sa kanilang narinig. Nagtungo ang magsyota sa Sogo upang magpahinga. Habang nanunood ng TV Patrol, biglang dumating ang magjowa mula sa kabilang kwarto. Habang kausap ng lalaki sina Jade, palihim naman kinuha ng babae ang wallet ni Jessie at ibinigay niya ito sa kanyang jowa. Subalit nakita ng baliw na si Tiffany ang kanilang ginawa, kaya noong bumalik na ito sa kanilang kwarto ay hindi nila alam na nakasunod din pala si Tiffany. Habang nagsisibakan ang dalawang malandi, nagulat ang babae nang makita niya ang pangit na si Tiffany sa salamin. Ibinato ni Tiffany ang hawak nitong bote sa salamin dahilan upang ito ay mabasag at nahulog sa kanilang katawan ang mga bubog nito na agad naman nilang ikinamatay. Dahil sa ginawa ni Tiffany, natuwa naman ang kupal na si Chucky dahil sa kakaibang ginawa nito na pagpatay sa dalawa. Kaya nilapitan niya si Tiffany at nagpropose siya sa baliw na manika na labis naman ikinatuwa ni Tiffany at ang dalawang baliw ay nauwi sa sibakan. Samantala, tinawagan naman ni Jade si David upang humingi ng tulong dito dahil natatakot na ito kay Jessie dahil sa pag-aakala na ang boyfriend niya ang pumapatay. Kinabukasan ng maglilinis na ang tagalinis sa Sogo, napasigaw na lang ito nang makita niya ang katawan ng magjowa na duguan at wala ng buhay. Sa sobrang takot ng dalawa na baka pagbintangan na naman sila ay agad silang umalis sa lugar, subalit biglang dumating si David. Habang nasa biyahe na sila, kinausap ni David ang dalawa at pilit silang pinag-aayos dahil sa kanilang pag-aaway. Maya-maya ay nakaamoy ito ng masangsang na amoy, kaya hinanap niya ito at nakakita siya ng dugo na nagmumula sa isang kahon. Nang bubuksan niya na ito ay nanlaki ang mga mata ni David nang makita ang kalunos-lunos na katawan ni Warren.
Dahil doon ay labis itong natakot kaya kinuha niya ang baril ng pulis sa pag-aakalang papatayin din siya ng magsyota. Nangyayakapin sana ni Jade si David upang magpasalamat, laking gulat ng dalawa nang tutukan sila nito ng baril. Dahil sa naguguluhan ang dalawa kung ano ang nangyayari sa kanilang tropa dito na ipinakita ni David ang katawan ni Warren. Habang nagkakagulo ang tatlo, nakita naman sila ng napadaan na pulis, kaya nang makita ito ng dalawang baliw naglabas sila ng baril na labis naman ikinatakot ng tatlo. Sa sobrang takot ni David dahil sa nakita nitong gumagalaw na manika, napatakbo ito dahilan upang masagasaan siya ng malaking truck. Matapos noon ay ino-stage ng dalawang baliw sina Jade kaya wala silang magawa kundi sundin ang pinapagawa sa kanila ni Chucky. Kinagabihan habang nasa mahabang biyahe, nakaisip ng paraan si Jessie upang makatakas at sinabi niya kay Chucky na sinisiraan siya ni Tiffany kay Jade dahil malakas daw ito kumain. Dahil doon ay nag-away ang dalawang baliw na manika at sinamantala ito nila Jessie kaya sinipa ni Jade si Tiffany sa loob ng oven. Subalit nawala ng kontrol si Jessie sa sasakyan kaya nahulog sila. Nang magkamalay ang dalaga, nagulat ito nang makita niya si Tiffany sa loob ng oven na nasunog kaya labis itong nagalit at kinagat niya ang tenga ni Jade. Sakto naman nagkamalay si Jessie kaya agad niyang kinuha ang manika at binato niya ito, pagkatapos ay nagmamadali silang lumabas ng sasakyan. Subalit muling nahuli ni Chucky si Jade habang si Jessie naman ay tumatakbo habang bitbit si Tiffany papunta sa libingan ni Chucky. Nang nasa libingan na sila ng katawan ni Chucky ay pilit na ipinakuha ni Chucky ang kanyang kwintas sa dalaga. Kahit nandidiri si Jade sa bangkay ay kinuha niya ito at inihagis kay Chucky na labis naman itong ikinatuwa ng baliw na manika. Maya-maya ay dumating si Jessie upang iligtas ang kanyang syota at nagpalitan sila ng mga hostage. Subalit pagdating ni Tiffany kay Chucky ay hindi niya na ito binigyan ng halaga at nandiri pa ito dahil sa tinamong sunog ni Tiffany. Dahil talagang baliw na si Chucky, inagis nito ang dala niyang kutsilyo sa dalawang magsyota at tumama ito kay Jessie. Matapos noon ay muli na naman silang ino-stage ng baliw na manika at gumawa ito ng ritual upang mailipat sa dalawa ang kanilang kaluluwa. Subalit biglang natauhan si Tiffany sa kanilang mga ginawa kaya nagpa-cute siya kay Chucky at naghalikan ng dalawa, ngunit biglang sinaksak ni Tiffany ang baliw na manika. Dahil doon ay hindi na natapos ni Chucky ang kanyang ritual na maging tao kaya inatake ni Chucky si Tiffany at ang dalawang baliw ay naglaban. Dahil mas malakas talaga si Chucky kasi siya ang bida ay nagawa niyang matalo si Tiffany, subalit bigla naman siyang hinampes ni Jessie dahilan upang tumilapon ito sa kanyang katawan at natakot ito sa kanyang bungo. Matapos noon agad kinuha ni Jessie ang hagdan upang hindi na makaakyat si Chucky na labis nitong ikinagalit. Bigla naman may dumating na isang pulis at nagulat ito nang makita niya ang manika na gumagalaw. Sa sobrang inis ng manika ay inasar niya sina Jade kaya dahil doon ay pinagbabaril niya ito hanggang sa tuluyan niya ng makatabi ang kanyang bungo. Matapos may kwento ng dalawa ang mga nangyari sa pulis ay pinapunta na sila sa kanyang sasakyan upang makapagpahinga. Habang nag-iimbestiga ang pulis sa lugar, nakita niya si Tiffany kaya nilapitan niya ito. Subalit biglang nabuhay si Tiffany at isinilang ang pangit na sanggol na anak ni Chucky na labis naman ikinatakot ng pulis at inatake siya nito. Dito na po nagtatapos ang Bride of Chucky. Nagsimula ang pelikula sa kaarawan ng isang batang babae na si Claudia. Nakatanggap siya ng kakaibang regalo na manika, ngunit ito ay nakatitig sa kanya sa pangit na paraan. Sinabi ng kanyang mga magulang na ito ay isang masamang biro mula sa tito ng bata kaya itinago ni Claudia ang manika. Matapos ang kasiyahan, lumabas ang manika upang mag-ikot-ikot sa lugar at kinuha nito ang isang kutsilyo. Umakyat ang manika sa taas at nakita niya ang ama ni Claudia kaya itinago nito ang dala niyang kutsilyo sa kanyang bulsa. Lumapit ang lalaki sa manika at kinuha niya ito sa pag-aakalang naiwan lang ito ng kanyang anak, subalit bigla siyang sinaksak ng manika at nahulog ito sa baba dahilan upang kunin na siya ni Lord. Matapos noon ay muling umakyat sa taas ang manika at nagtungo ito sa banyo. Tahimik na pumasok ang manika habang naliligo ang ina ni Claudia ay walang awa niya itong inatake kaya napasigaw ang babae dahilan upang mabitawan ng manika ang hawak nitong kutsilyo. Subalit muli niya itong kinuha at walang awa niyang tinapos ang buhay ng babae. Matapos noon agad nagtungo ang manika sa kwarto ng batang babae upang tapusin ito. Pag-alis niya sa kumot ni Claudia ay isa lang pala itong manika at biglang nagpakita sa kanya ang batang babae at sinabi nito na pinatay niya ang kanyang mga magulang.
Dahil doon ay napaihi ang manika sa sobrang takot niya sa batang babae. Bigla naman nagising ang isang manika na mukhang alien na si Glenn, na naginip lang pala ito at napaihi siya sa kanyang salawal dahil sa kanyang masamang panaginip. Ginising siya ng kanyang boss na mukhang lasing na tambay sa kanto na si Morgan. Sa kabila ng panaginip ni Glenn, ito ay hindi masamang manika kundi isang inosenteng nilalang na nais malaman kung sino ang tunay niyang mga magulang. Samantala isang lalaki ang naglalakad na nakasuot ng Santa Claus at kinausap nito ang kanyang jowa sa cellphone upang sabihin sa kanya na tinatapos na niya ang kanilang relasyon. Pogi, habang kausap nito ang kanyang jowa, isang nilalang ang nagwasak sa kanyang dalang bag at nagalit ito nang makita niya na nalaglag lahat ang kanyang mga dalang regalo. Matapos niyang magwala dahil sa sobrang bad trip, napansin niya ang baliw nating bida na manika na si Chucky. Dahan-dahan itong lumapit sa manika at pinagmasdan niya itong mabuti, subalit ang hindi alam ng lalaki ay nasa likod niya pala ang isa pang baliw na asawa ni Chucky na si Tiffany. Biglang inatake ni Tiffany ang lalaki sa leeg gamit ang isang spring at tumayo si Chucky upang saksakin sa tiyan ang lalaki gamit ang malaki nitong balisong. Walang nagawa ang kawawang si Santa Claus at nangisay na lang ito dahil sa dami ng saksak na tinamo. Maya-maya ay biglang lumabas ang mga tao dahil ito pala ay isang taping lamang na ginagawa nila mula sa bagong pelikula na si Chucky. Habang sinusuri ng staff na si Tony ang dalawang manika dahil ito ay nagkaroon ng diferensya, biglang sinuntok ni Tiffany ang itlog nito dahilan upang mapanganga ang lalaki. Samantala habang abala ang lahat sa kanilang mga trabaho, ang bidang babae sa ginagawa nilang pelikula na si Jennifer ay palihim na kumakain ng chocolate dahil pinagbabawalan ito ng kanyang manager para sa kanyang diet. Bigla naman dumating ang assistant nito na si Joanne upang sabihin sa kanya ang mga importanteng role sa gagawin niyang pelikula dahil hindi ito sanay gumanap sa mga nakakatakot na pelikula. Sa kabilang banda, habang nanunood ng TV ang mukhang alien na si Glenn, nakita niya ang dalawang baliw sa TV habang ini-interview ito ng Jessica Soho. Subalit ang hindi alam ni Glenn na ang dalawang ito ay umaandar lang dahil sa makinarya na inilagay nila sa kanilang katawan. Nang biglang itinaas ni Chucky ang kanyang kamay, napansin ni Glenn ang marka nito sa kamay kaya tinignan niya rin ang kanyang kamay dahil parehas sila na meron ganitong marka. Dahil doon ay inakala ng manika na baka si Chucky at Tiffany talaga ang kanyang mga magulang kaya nagpa siya ito na umalis upang hanapin sila. Maya-maya ay biglang dumating ang laging lasing na si Morgan at sinabi niya sa manika na kailangan nila mag-practice para sa kanilang susunod na palabas. Subalit sa pagkakataon na ito, ang gagawin nilang palabas dapat daw ay kakaiba kaya naglagay ng daga si Morgan sa kulungan ni Glenn at sinabi niya sa manika na tapusin niya ito. Ngunit hindi ito ginawa ni Glenn, sa halip ay naging mabait siya sa daga, subalit nagalit si Morgan at sinabi niya sa manika na susunugin niya ang kanyang kamay. Bigla naman kinagat ng daga ang kamay ni Morgan kaya nagsisigaw ito sa sakit at natamba, habang si Glenn naman ay agad na lumabas sa kanyang kulungan at tumakbo ito ng mabilis ng 180 km/h. Hinabol ng kawawang si Morgan ang manika, subalit nakasakay na sa truck ng basura si Glenn at tuluyan niya na itong iniwan. Sa sumunod na araw sa Hollywood, naghahanda naman si Jennifer para sa kanyang role kasama ang producer na si Redman. Subalit sinabi ng pangit na si Redman kay Jennifer na hahanap na lang ito ng bagong artista para gumanap sa role ng pelikula. Dahil sa kagustuhan talaga ni Jennifer na siya ang maging bida sa pelikula ni Chucky, nilandi niya si Redman at niyaya niya ito sa kanyang bahay upang maghapunan. Sa kabilang banda, si Glenn naman ay nakarating na sa set ng pelikula ni Chucky at natakot pa ito nang makita niya ang kanyang kamukha na pangit din. Agad niyang hinanap ang dalawang baliw at nakita niya ito na nakahiga habang nakabalot sa plastik. Sinubukan ni Glenn na kausapin ang dalawa, subalit hindi ito sumasagot dahil wala naman talagang buhay ang dalawang manika. Biglang naalala ni Glenn ang kwintas na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang at nakakita ito ng kakaibang sulat sa likod kaya binasa niya ito ng malakas. Dahil doon ay biglang pumutok ang mga ilaw sa lugar at biglang bumukas ang mga mata ng dalawang manika, pagkatapos ay bumangon ang mga ito na parang vampira. Napanganga na lang ang mukhang alien na si Glenn habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga magulang, subalit hindi siya kilala ng dalawa kaya tinanong nila ito kung saan lupalop siya nang galing. Dahil doon ay ipinakita ni Glenn ang marka nito sa kamay at sinabi niya sa dalawa na siya ang nawawala nilang anak. Matapos marinig ni Chucky ang revelasyon ay inimitay ang kupal habang si Tiffany naman ay malugod niya itong tinanggap kahit ang totoo
mas mukhang alien talaga si Glenn kesa sa manika. Habang nagre-reunion ng mga baliw bigla naman dumating si Tony at kinuha niya si Tiffany upang ayusin ito dahil sa pag-aakalang may diferensya ito. Habang inaayos ni Tony ang manika dahan-dahan naman naglalakad sa likod niya si Chucky at nang binuksan niya ang likod ni Tiffany nanlaki ang mga mata nito nang makita niya ang mga laman loob ng manika. Dahil doon ay natakot ito subalit nakaabang na si Chucky at hinagisan niya ito ng alambre sa leeg pagkatapos ay sabay na inila ng mag-asawa ang alambre dahilan upang lumipad ang ulo nito. Matapos ang ginawa nilang krimen nag-isip pa ang dalawa kung ano ang ipapangalan nila sa anak nila na si Glenn. Inakala ni Tiffany na babae ang kanilang anak kaya Glenda daw dapat ang pangalan nito subalit sinabi ni Chucky na lalaki ang kanilang anak kaya tinawag niya ito sa pangalan Glenn. Bigla naman dumating ang timang na si Jennifer at hinanap niya si Chucky upang kunin ang itinago nitong chocolate sa bulsa ng manika. Habang sarap na sarap ito sa pagkain ng chocolate nakita niya ang ulo ni Tony at sinipa-sipa pa niya ito dahil inakala niya na isa lang itong prop sa pelikula. Kinuha niya ang ulo ni Tony at kinausap pa ito at nang napagtanto niya na totoong ulo iyon nagsisigaw siya sa sobrang takot. Matapos noon ay agad dumating ang mga pulis sa lugar upang mag-imbestiga at dumating din ang mga Marites upang i-report ang nangyari. Subalit hindi sila sinagot ni Jennifer at agad itong sumakay sa kanyang kotse habang yung tatlong siraulo naman ay palihim din na sumakay sa kotse ni Jennifer. Kinagabihan nang makarating sila sa bahay ni Jennifer nagtago ang tatlong baliw sa atep at inilagay nila si Glenn sa kanyang higahan na parang baby. Tinanong ni Glenn ang kanyang mga magulang kung bakit sila pumapatay ng mga ibang tao. Sinabi naman ni Chucky na masaya siya na ginagawa ito subalit sinabi ni Tiffany sa kanyang asawa na dapat na nilang talikuran ang ganitong buhay para sa kanilang pamilya. Nangako naman ang baliw na si Chucky na hindi na siya gagawa ng krimen subalit nakakross ang mga daliri nito. Samantala habang nagpapaganda naman si Jennifer para sa kanyang date kay Redman sinabi ni Joanne na masyado itong desperado para makuha ang role sa pelikula. Dahil doon ay galit na sinabi ni Jennifer kay Joanne na tinanggal na siya sa pelikula at sinabi din niya na umalis na ito sa kanyang bahay. Maya-maya ay dumating na si Redman sa bahay ni Jennifer. Habang naglalandian ang dalawa may isang lalaki ang lihim na pumasok sa bahay ni Jennifer upang maghanap ng ebidensya na nilalandi niya ang producer na si Redman. Sa kabilang banda sinabi ni Tiffany kay Chucky na magpalabas ito ng kanyang semilya upang ilagay kay Jennifer at binigyan pa niya ito ng lalagyan pagkatapos bago umalis ipinakita pa ng baliw na si Tiffany ang kanyang dalawang maliit na pakwan kay Chucky upang pangpagana. Habang abala naman ang dalawa sa kanilang paglalandian nilagyan ni Tiffany ng sleeping pills ang kanilang alak. Subalit hindi ito nainom ng dalawa dahil mas pinili nila ang magharutan. Samantala habang kumukuha ng larawan ng lalaki nakita niya si Tiffany sa likod ng dalawa habang nagtatago ito. Napansin din niya ang anino ni Chucky sa bintana habang gumagawa ito ng milagro kaya kinuha na niya din ito ng larawan habang si Chucky naman ay nangingisay pa dahil sa sarap. Bigla naman pinalo ni Tiffany ang ulo ni Redman dahilan upang mawalan ito ng malay habang si Jennifer naman ay nagtatakbo sa takot niya sa manika nang makita niya ito. Subalit nasalubong niya si Chucky na may dalang semilya kaya muli itong tumakbo habang sumisigaw sa takot ngunit binato siya ni Tiffany at nawalan ito ng malay. Habang inilalagay ni Tiffany ang semilya ni Chucky kay Jennifer nakita naman ni Chucky ang lalaki na kumukuha ng larawan kanina. Dahil doon ay sinabi ni Chucky kay Tiffany na aalis lang ito sandali dahil meron siyang pupuntahan. Bago umalis pinuntahan ni Chucky si Glenn upang isama ito sa gagawin niyang krimen. Umalis ang mag-ama gamit ang sasakyan ni Redman habang nagmamaneho si Chucky biglang umovertake sa kanila ang extra na si Britney Spears at nag-bad sign pa ito sa kanila. Dahil doon ay nag-init ang ulo ng baliw na manika kaya hinabol niya ito at binangga niya ang sasakyan ng babae dahilan upang bumangga ito at tuluyan na siyang kinuha ni Lord. Nang makarating ang dalawa sa opisina ng lalaki abala naman ito sa pag-aayos sa mga nakuha niyang larawan. Habang nakaupo ito sa kanyang computer bigla siyang nagulat nang marinig niya si Chucky na nagsasalita habang nakaupo ito sa lamesa. Nanlaki ang mga mata nito nang makita niya ang kagwapuhan ng ating bida sa computer subalit nang muli niya itong tignan ay wala na si Chucky. Dahil doon ay hindi may pinta ang mukha ng lalaki sa takot kaya sinubukan niyang umalis sa lugar habang si Glenn naman ay nakatago ito sa ilalim. Nang palabas na ang lalaki sa kwarto nag-ala Spider-Man naman si Chucky habang kagat-kagat nito ang kanyang paboritong kutsilyo.
ito. Sinubukan ni Glenn na pigilan ang kanyang ama sa pagpaslang sa lalaki subalit natakot ito kay Glenn nang makita niya ito at napa-atras siya sa mga gamot kaya bumagsak lahat sa mukha niya ito at unti-unting natunaw ang mukha ng lalaki. Dahil doon ay pinagmamalaki ni Chucky ang kanyang anak dahil inakala niya na ginawa iyon ni Glenn para patayin ang lalaki kaya nag-selfie pa sila sa bangkay nito. Kinabukasan nagising ang dalawa subalit wala silang naaalala sa mga nangyari sa kanila kagabi. Lumipas ang mga panahon, nagpatuloy lang si Tiffany sa pagtatago sa bahay ni Jennifer at handa niyang isantabi ang pagiging buhay kriminal. Pagkatapos ay tinawagan ni Tiffany ang mga kamag-anak ng kanilang mga biktima at humingi ito ng tawad sa kanila. Isang gabi habang kumakain ang dalawa ipinagtapat ni Jennifer kay Redman na buntis ito at si Redman daw ang ama ng pinagbubuntis nito. Subalit sinabi ni Redman na imposibleng mangyari ito dahil sumailalim siya sa medikal na pamamaraan para hindi na magkaroon ng anak. Sinabi pa ng lalaki na dahil buntis na si Jennifer ay kukuha na lang ito ng ibang artista upang gumanap sa pelikula. Habang nagtatalo ang dalawa, narinig naman ito ni Tiffany kaya nainis siya sa lalaki at muling nabuhay ang dugo niya na pumatay upang mag-iganti sa pinapakitang pag-uugali ng pangit na si Redman. Plano ng baliw na manika na ilipat ang kaluluwa ni Glenn sa magiging anak ni Jennifer gamit ang kanilang ritual kaya kailangan niyang tapusin ang pangit na si Redman. Nang umalis si Jennifer dahil sa bad trip nito, nagpatuloy lang sa pagkain ang matakaw na si Redman. Matapos siyang kumain, bigla niyang nakita si Tiffany sa ilalim ng lamesa na pakaway-kaway pa ito sa kanya habang si Redman naman ay nanlaki ang butas ng ilong nang makita niya ang manika. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Jennifer subalit hindi na ito makapagsalita dahil binutas na pala ni Tiffany ang kanyang tiyan at kinakarne na nito ang kanyang bituka. Matapos makipag-usap ni Jennifer sa cellphone, umalis ito at tuluyan nang bumagsak si Redman sa lamesa. Nakita naman ni Glenn ang karumal-dumal na krimen na ginagawa ng kanyang baliw na ina at sinabi ni Tiffany sa kanyang anak na ilihim ito sa kanyang ama na si Chucky. Kinabukasan habang nasa kama ang dalawang baliw, nag-usap sila tungkol sa pagbubuntis ni Jennifer at sinabi ni Chucky na masyado daw matagal ang 9 months upang isagawa ang kanilang ritual. Subalit ipinaliwanag ni Tiffany kay Chucky na ang pagbubuntis ni Jennifer ay may kinalaman sa pangkukulam. Sa kabilang banda nang magising si Jennifer ay nagsisigaw ito nang makita niya sa salamin na malaki na agad ang tiyan nito kaya agad niyang tinawagan si Joanne upang humingi ng tulong dito. Habang nag-uusap ang dalawa, dahan-dahan naman lumabas sa likod ni Jennifer si Chucky at tinakpan niya ito ng kumot kaya nabitawan ni Jennifer ang telepono. Nagpumiglas si Jennifer habang si Joanne naman akala niya nakausap pa rin niya si Jennifer subalit si Tiffany na pala ang kausap nito. Matapos ang matinding bakbakan ng dalawa, nahuli ni Chucky si Jennifer at itinali niya ito sa kama. Nang may gagawin na sana si Chucky kay Jennifer, biglang dumating si Tiffany at pinigilan niya ang mahilig na manika. Habang nagsisigaw si Jennifer, kinuha ni Chucky ang kanyang panyo sa bulsa upang ilagay sa bibig ng babae subalit nalaglag ang larawan nila ni Glenn kasama ang matandang photographer na tinapos nila. Kinuha ito ni Tiffany at nagalit siya kay Chucky dahil hindi daw ito tumupad sa kanilang usapan. Habang nagtatalo ang mag-asawang baliw, nakita naman sila ni Glenn at sinabi niya sa dalawa na huminto na daw ang mga ito sa kanilang away dahil ayaw niya din daw na maging kriminal. Natuwa naman si Tiffany sa sinabi ng kanyang anak at ipinagmamalaki niya daw ito subalit galit na sinabi ni Chucky na hindi niya babaguhin ang kanyang sarili at magpapatuloy siya sa kanyang buhay kriminal. Sa sobrang galit ng baliw na manika, sinuntok niya ang aparador at bumagsak sa harap nila ang wala ng buhay na katawan ni Redman. Nang makita ni Chucky ang malamig na bangkay ni Redman, agad niyang napagtanto na pinatay ito ng kanyang baliw na asawa. Maya-maya ay tinawagan ni Tiffany ang driver ni Jennifer upang papuntahin ito sa bahay ng babae dahil may lihim na pagnanasa din si Stan kay Jennifer. Agad naman itong pumayag. Nang makarating si Stan sa bahay ni Jennifer, hinuli din siya ng mga baliw na manika at itinali din nila ito sa kama kasama si Jennifer. Nang isasagawa na ng mag-asawa ang kanilang ritual, biglang nawalan ng kuryente habang si Glenn naman ay relax lang na nakaupo. Biglang napalingon ang mga baliw nang marinig nila si Joanne na sumisigaw sa labas at tinatawag nito ang pangalan ni Jennifer. Sinabi ni Chucky na siya na ang bahala kay Joanne habang yung mag-inang baliw naman dito na lang daw sila sa kwarto upang bantayan si Jennifer. Pagpasok ng dalaga sa bahay, agad siyang nagtungo sa taas upang hanapin si Jennifer at nagulat ito nang makita niya na nakatali ito sa kama kasama ang kanyang driver. Nang tatapusin na ni Chucky si
Joanne inalis ni Jennifer ang sapal nito sa bibig upang bigyan ng babala si Joanne, subalit biglang dumating si Tiffany at sinunog niya ng buhay ang kawawang dalaga. Matapos maisagawa ang krimen, umiyak pa ang baliw na manika. Sinubukan naman siyang pakalmain ni Chucky, subalit nang humarap ang manika, ito pala ay si Glenn at bumigay na ang siraulong manika. Sinabi ng siraulong manikang bakla na siya daw si Glenda at tinatanggap daw niya ng buo ang personalidad sa paggawa ng mga krimen. Nashock naman ang isa pang baliw at nabitawan nito ang kanyang dalang baso dahil sa mga revelasyon na nakikita niya. Sinubukan ni Tiffany na kausapin ang bakla nitong anak at sinampal niya ito upang bumalik sa pagiging normal si Glenn, habang si Chucky naman ay nanlaki pa ang mga mata dahil sa mga nangyayari. Matapos makatikim ng malutong na sampal, nakita ni Glenn ang sarili sa salamin at natauhan din ang baklang manika. Pagkatapos ay nakaramdam ito ng takot dahil sa kanyang pangalawang pagkatao. Sa paglipas ng mga oras, sumakit ang tiyan ni Jennifer at manganganak na ito, kaya pinalabas ni Tiffany ang bata, subalit nabigla ang mga ito dahil kambal ang anak ni Jennifer. Dahil babae at lalaki ang anak ni Jennifer, nagpasya si Tiffany na ilipat si Glenn at Glenda sa katawan ng dalawang bata, subalit hindi pumayag si Chucky sa nais ni Tiffany at sinabi niya sa dalawa na mas gusto niya ang kriminal na manika kesa sa ordinaryong tao. Subalit sinabi ni Tiffany na gusto niya ng normal na buhay, at dahil hindi magkasundo ang dalawa, nagpasya si Tiffany na tapusin na ang relasyon nila ni Chucky. Hindi naman iyon matanggap ng baliw na manika, kaya lalo pa itong nagalit at nang tatapusin niya na sana si Jennifer, biglang umarang si Stan kaya siya ang nasaksak ni Chucky. Bago mawala sa mundo, pinagtapat ni Stan ang kanyang tunay na nararamdaman kay Jennifer. Samantala, kinuha naman ni Tiffany ang kutsilyo at ibinato ito kay Chucky dahilan upang mabitawan nito ang kanyang kwintas. Dumating naman ang mga pulis sa bahay dahil sa mga narinig nilang sigawan at nakita nila ang nasunog na katawan ni Joanne. Agad na umakyat ang mga pulis sa taas, subalit wala na ang mga baliw na manika at nakita nila ang kawawang si Jennifer habang humiingi ito ng tulong. Nang makarating sa ospital, tinanong ni Jennifer sa kanyang manager kung pwede niyang makita ang kanyang mga anak, subalit sinabi ng kanyang manager na magpalakas daw muna ito. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatago naman ang dalawang baliw sa ilalim ng kama ni Jennifer. Nang makaalis na ang lalaki, palihim naman nilagyan ni Tiffany ng gamot ang dextrose ni Jennifer, kaya nahilo ito at bumagsak sa semento. Agad nilock ni Tiffany ang pinto at sinimulan na ang kanyang ritual upang ilipat ang kaluluwa ni Glenn. Habang ginagawa ni Tiffany ang ritual, biglang pinalakol ni Chucky ang pinto at pinakita nito ang pangit niyang mukha. Subalit hindi pinansin ni Tiffany ang kagwapuhan ng ating bida at nagpatuloy pa rin ito sa kanyang ritual. Paglingon ni Tiffany, pinalakol siya sa ulo ni Chucky dahil hindi daw niya ito pinansin kanina. Dahil doon ay bumagsak si Tiffany sa semento at namaalam na ito sa kanyang anak na mukhang alien. Habang nalulungkot ang kawawang si Glenn dahil sa pagkawala ng kanyang baliw na ina, naisipan niyang magiganti kay Chucky. Sinipa niya si Chucky at nabitawan nito ang hawak niyang palakol. Pagkatapos ay nag-ala Jackie Chan pa ang baliw na manika at hinamon niya ang kanyang ama sa isang laban. Nainis naman si Chucky sa kayabangan ng kanyang anak kaya sumugod ito, subalit tumalon ng napakataas si Glenn at hinagis ni Jennifer ang palakol sa manika. Pagharap ni Chucky, agad siyang pinalakol ni Glenn at isa-isa niyang pinutol ang parte ng katawan ni Chucky hanggang sa pinalakol na din pati ang leeg nito. Napaiyak na lang ang manika dahil sa mga nangyari, subalit pinakalma naman siya ni Jennifer. Makalipas ang 5 taon, namuhay si Jennifer kasama ang kanyang dalawang anak na si Glenn at Glenda. Sa kaarawan ng dalawang bata, sinabi ng maid ni Glenda na natatakot ito sa bata dahil sa kakaibang pag-uugali nito at nais na niyang umalis sa kanyang trabaho. Kinuha ni Jennifer ang kanyang manika na si Tiffany at pumayag siya sa gusto ng babae na umalis ito, subalit pagtalikod ng babae ay inatake niya ito gamit ang manika. Nakita naman ito ng kanyang anak na si Glenda at dito natin malalaman na matagumpay palang nailipat ni Tiffany ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Jennifer at pati ang kanyang dalawang anak na sina Glenn at Glenda. Matapos noon ay masayang pinagdiwang ng mag-iina ang kanilang birthday, subalit nakatanggap ng kakaibang regalo si Glenn at nang binuksan niya ito, putol na kamay ng kanyang ama na si Chucky at inatake siya nito. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pa na video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga siraulo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.